church anniversary, no? Ang topic natin doon, di ba, yung storm? Wait, storm. Sige na, storm lang natandaan ko. Basta storm. Di ba, storm lang buhay. Yun din yung topic. Yun, basta yun, storm and anchor, di ba? Yun din yung tinapik na nakaraang linggo, di ba? Yung mga pagsubok sa buhay natin, di ba? Kung paano natin malalagpasan yung mga pagsubok natin sa buhay natin. So, paano nga ba natin mapapanatili yun, di ba? Tarong napakadaling sabihin, di ba? Napakadaling sabihin. So, ang topic natin ngayon is keep the fire burning. O, hayaan mo daw masunog. Taga-Tagalog. Ano sa Tagalog? Keep the fire burning. Diba? Hayaan daw natin na tayo ay mag-apoy sa Panginoon. Mag-aapoy tayo sa pananampalataya. So, may mga dahilan kung bakit talaga tayo minsan yung apoy natin, nababawasan na apoy. Amen? May mga dahilan kung bakit, may mga pagkakataon na yung apoy natin nababawasan yan. So sabi dito, sa topic natin ngayon, na panatilihin daw natin na nag-aapoy yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. So sabi niya dito, keep the fire burning, di ba? Bilang isang Kristiyano, di ba, napakahirap. For me, para sa akin napakahirap maging isang Kristiyano. Sinong nadadalian? Sinong nadadalian? Napakahirap, napaka-struggle ang pagiging Kristiyano, lalo na pag nandito ka pa sa sanlibutan. Amen? So, paano nga ba natin na pananatilihing nag-aapoy tayo kahit nag-i-struggle tayo dito sa sanlibutan? Di ba ang hirap? Ang hirap. So, kailangan natin ng ating Panginoon. So, sabi dito sa 2 Timothy, 2 Timothy po, tama. 2 Timothy verse 1, 6-8, sabi niya dito, dahil dito, ipinapaalala ko sa inyo, na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos, na ipinatong ko sa iyo at ang aking mga kamay, sapagkat ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaang loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig at sa sarili. So, glory to God. Meron tayo ditong 5 D. Letter D. 5 D para daw mapanatili natin yung apoy sa ating mga puso. O yung mga spiritual life natin. Diba? 5 D. So, isang D, ito daw yung paraan para mag-alab tayo lalo sa ating Panginoon, diba? Kailangan daw meron tayong dissatisfaction with ourselves. Diba? Matuto daw tayong sabi dito, dapat lamang tayo ay maging kontento kung ano man ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Ngunit, tayo ay dapat masayahan at tumigil sa ating kalagayan ngayon. Lalo na sa buhay Kristiyano, hindi tayo dapat nagkakaroon ng sandaling pagpapahingalay o pag nilalasap ng ating lamang kundi kung ano ang nandyan. Ibig sabihin dito, paboring ko na lang kasi masyadong malalim. So sabi dito, kailangan daw magkaroon tayo ng satisfaction. Diba? Sabi sa Philippians, ito nga lang sa verse. Isang amen nga muna dyan, nawawala. Amen? So glory to God. Palakpakan natin ating Panginoon at nawawala tayo sa ating sarili. So sabi dito sa Philippians, hindi sa nakamtan ko na ang bagay na ito, hindi rin ako'y ganap na, ngunit sinikap ko makamtan ng gantimpala. So, ibig sabihin nito, hindi porket Kristiyano na tayo, Kristiyano na lang tayo. Hindi lang dapat doon. Diba? Minsan nagiging natin yan okay lang yan, Kristiyano naman na ako. Pero dapat hindi lang Kristiyano ka lang. Diba? Hindi lang pwedeng music team ka lang. Dapat meron ka pang gawin. Kasi sa araw-araw ng buhay natin, napakaraming pagsubok. Amen? Hindi pwedeng doon ka lang. Kaya nga sabi dito na kailangan magpursige pa tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ibigay pa natin hindi lang yung best natin, hindi lang yung better natin, kundi yung sagad-sagaran. Amen? Yun daw yung isa sa mga dahilan
Yun daw yung isang mga factor para mag-alab yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Huwag lang tayo makontento sa kung ano lang meron tayo ngayon. Amen? Diba kaya nga si Pastor laging nananalangin niya ng financial breakthrough kasi gusto niya, ayaw niya na ganito lang tayo. Ayaw niya lang ng open lahat yan. Gusto niya lahat tayo nasa komportableng lugar. Diba? Hindi dapat ganun lang. Pero by the grace of God, maling bibigay ng Panginoon yan sa pananampalataya natin lahat. Amen. Huwag lang tayo manatili sa kung ano lang meron tayo ngayon. Kasi yung ngayon na yan, baka sa susunod na araw, iba na naman yan. Amen. Hindi lang tayo makontento dahil sa nagpipray tayo, nagbabasa tayo ng Bible, yun na lang yun na lang Bible. Hindi. Ang pagiging Kristyano is kailangan ibigay mo yung better mo. Hindi lang sa nakamtan mo na, kundi kakamtanin mo pa. Amen? So yung sinasabi na praise. Dissatisfaction with ourselves. Kailangan higitan pa natin kung ano yung meron tayo ngayon. Huwag tayong makontento. Diba? Huwag tayong makontento na ito lang tayo, ito lang yung kaya natin gawin bilang isang Kristyano. Hindi. Ang Lord, tinitignan ka niya sa magandang plano. Amen? Kaya kanahan dyan, dahil nga sinasabi nga ng bawat isa sa atin na may magandang plano ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong makontento na kung ano lang meron tayo. Gawan natin na pagpursigihin natin sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. So yun nga ang isa ay dissatisfaction with ourselves. So, pangalawang D is devotion. Yan na. Lagi yung tinatanong sa atin ito ni Pastor. Lahat po ba nagbabasa ng Bible? Naging linya ko na tuloy yung linya ni Pastor. Lahat po ba nagbabasa ng Bible? Amen. Amen. So alam nyo ba, ang pagbabasa ng Bible lang at devotion ay magkaiba? Bakit ko nasabi? Kasi lahat naman tayo kaya nating magbasa eh. Kaya nating magbasa araw-araw. Pero iba yung devotion. Ano yung devotion na sinasabi dito? Para mapanatiling yung fire sa puso natin, kailangan natin ng devotion. Ang devotion, the word itself is devoted. Tama? Kung yung iba nga, yung devoted, di ba, nagpupunas pa, nakikipagsiksikan pa, mahawakan lang yung kung ano man yun, di ba? Nakikipagtulakan pa para mahawakan lang kasi ganun sila ka-devoted doon sa isang bagay na yon o sa trabaho. Di ba? Talagang pinupursige nila na gawin lahat kasi devoted sila doon. So yun ang sinasabi dito. Hindi lang pagbabasa ng Bible, kundi devotion. Devotion. So, isa ito sa mga factor para mas lalo tayong mag-apoy sa pananampalataya sa Panginoon. Kailangan natin ng devotion. Hindi lang basa ng Bible kasi every time pwede tayo makabasa ng Bible verse. Lagi yan, dumadaan sa Facebook, dumadaan sa Instagram, dumadaan sa TikTok, minsan may nagme-message pa. Pero yung devotion na tinatawag, ito yung devotion na pakikipag-usap mo sa Panginoon. Yung intimate relationship mo, Lord, para sa akong batong salita na to. Lord, ito ba yung magaganap sa akin sa araw na ito? Ano po ba yung dapat kong gawin para paghandaan yung mga hindi pa nangyayari? So yun ang gusto ng Panginoon. Kung gusto mo mag-apoy, yung pananampalataya mo sa Panginoon, kailangan mo ng devotion. Hindi lamang basa ng Bible. Kasi, actually, pag nagbasa ka lang ng Bible, makakalimutan mo yan eh. Itong Bible, itong ano natin ito, makakalimutan natin yan. Pero pag dinevotion mo yan, isinulat mo yan, isinabi mo sa Panginoon mo yan, tandaan mo, matatandaan mo yan. Kahit sa buong araw, maalala mo yan. Amen? Di ba pag nagbasa lang tayo or nabasa lang natin, parang nakalimutan na natin by the end of the day. Pero kapag sinabi mo sa Panginoon, Lord, ito yung promise mo sa araw na ito yung inuutos mo sa araw na ito, matatandaan mo yung verse. Diba? Napakaraming verse sa Bible, pero matatandaan mo kapag ginawa mo ay devotion. Sabi siguro makatingin sa akin, parang si Sister Glenn, devotion. Sabi siguro wala katingin sa akin. Joke lang. Sabi to ni Lord, grabe kayo Sabi to ni Lord,
Kailangan magkaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. Di ba? Oo, magtiwala mo. O, di ba? Tinuro ako. Sino ba yun? Char. Kailangan natin ang devotion. Kaya huwag tayo magtataka kung bakit sa mga pagkakataon na nanghihina tayo. Mga hindi na tayo minsan masaya sa ginagawa natin. Alamin niyo yung kulang. Di ba? May kulang. Di ba? Kung baka hindi na tayo nasa-satisfy sa mga pagiging Kristiyano natin, huwag natin isisi sa paligid natin. Nasa iyo ang kulang, sabi ni Lord. Nasa iyo yan. Wala yan sa paligid mo, wala yan sa ibang tao, wala yan sa kapatid mo, kundi nasa sarili mo yan. So yun yung tawag dito na devotion. Kaya nga minsan marami pong apalpak sa ating mga Kristiyano kasi nga nakakalimutan talaga yung devotion. Amen? So yan, kung gusto natin mag-alab pa yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng devotion. O yung sinasabing hindi lang basa ng Bible, kundi yung intimate relationship na pag-uusap natin sa Panginoon. Amen? Amen. So, sa pangatlo is die to self. Die to self. Patayin mo yung sarili. Patayin mo yung sarili. Sariling ikaw, dating ikaw. Hindi lamang yung kakalimutan mo. Iba kasi yung magbabago ka. I listen to this. Magkaiba yung pagbabago sa tatanggalin mo talaga. O papatayin mo talaga. Kasi pag nagbago ka, promise sa'yo, babalik at babalik ka pa rin. Minsan mas worse pa yung binalikan mo. Amen? So, kailangan mong patayin yung dati mong sarili. Amen? Kung nais mong mapanatili ang apoy sa iyong buhay Kristiyano, dapat ay mamatay ka sa iyong sarili. Kalimutan mo ang paghahanap ng maraming comforts. Amen? Ito, guilty tayo dito lahat kasi dito lang tayo komportable. Diba? Kung ano tayo ngayon, ganito ako May mga maririnig tayo na, ano magagawa mo? Ganito ako. Diba? Wala kang magagawa, ganito ako. Parang siya pa yung mag-a-adjust para sa'yo. Sabi ng Lord, alisin mo yung sarili mo sa comfort zone mo. Alam mo kung bakit? Kasi doon sa comfort zone natin, doon lang tayo nadadalian. Amen? Doon lang tayo nadadalian na ito lang nga yung kaya kong gawin Para naman to kay Lord di ba? Pero di natin alam, yun lang yung comfort natin. Kung minsan sinasabi natin na, di ba kapag may tayo, kasamaan ng loob, or kaaway tayo, pasalamat ka, nagbago na ako. Totoo nga bang nagbago? Kasi kung totoo ka nagbago, hindi ka na magagalit sa kapwa mo. Wala na yung pasalamat ka, nagbago na ako. Ibig sabihin, nagbago ka na talaga. Kasi hindi mo siya pinatigran. Di ba? Kailangan dito na, yun nga sinasabi ko na hindi pagbabago. Kailangan papatayin mo kung sino ka dati. Diba? Wala namang nabuhay na hindi naman tayo si Lazaro Kailangan natin patayin yung dating sarili natin. Ikaw ang nakakilala sa sarili mo, diba? Alam mo naman yan. So, marami sa atin na hinihilingin magbago. Sabi ng bawat isa sa atin, magbagong buhay ka na. Pero dapat ang bagong buhay natin, yung wala nang balikan. Kaya minsan nakakabalik tayo dun sa dating tayo kasi nawawala nga yung fire sa puso natin. Nawawala yung pag-iinit natin sa ating Panginoon. Nawawala yung natin, yung desire natin na maglingkod sa Panginoon. Kaya nakakabalik tayo sa dati. Kaya sabi ng Lord, patayin mo na yan, anak. Maraming factors ang nakaraan mo para sa hinahanap mo ngayon. Kung ano ka ngayon, oo, merong factors ang nakaraan, pero kailangan mong i-build yun, mas maging mabuti ka. Nagamitin mo sa tama, hindi babalikan mo kung ano ka. So, dapat dito, patayin mo yung dati mong sarili. Hindi ikaw yan. Alisin mo yung sarili mo sa comfort zone mo, di ba? Marami sa atin naghahanap ng kung saan lang tayo comfort sa buhay. May mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon na hindi na natin nagagawa dahil masyado nating pag-aasikaso sa ating physical na katawan. Material na ninanais. Amen. Ouch din. Ouch din. May nag-ouch din.
marami sa atin, or hindi lang halos lahat sa atin, hindi naman sinasabi ng Panginoon na huwag ka nang kumain, anak. Di ba, minsan nagiging dahilan natin yan, Lord, kasi kailangan ko to, kasi business, ay ano ko to, para sa pagkain ng pamilya ko. Sabi ko, hindi naman ibig sabihin nito ay hindi na tayo kailangan kumain sa tama o nagbibigay ng panahon sa pahinga. Ang ibig sabihin lamang nito ay mas bigyan ng panahon ang gusto ng Diyos kaysa sa gusto natin. Kalimutan natin ang ating sarili. Kapag masyado nating iniisip at sinasabi ng ibang tao, madidistract kasi talaga tayo. Diba? Hindi naman sinasabi ng Lord all the time, magbasa ka ng Bible. All the time, mag-devotion ka. Dapat all the time, ganito ginagawa. Hindi naman ganun. Hindi na nga natin mabigay na isang oras. Hihingin ko pa ba sa iyo yung sobra-sobra? Hindi isang oras nga, hindi mo ibigay sa akin. So, ibigay lang natin yung nararapat sa Panginoon. Amen? Diba? Kailangan natin gawin kung ano yung nararapat sa Panginoon. Nagtatrabaho ka, isama natin ng Lord. Isama ba yun? Diba? Nagluluto ka, isama natin Lord. Lord, masarap na ba ito? Naglalaba ka, isama natin ng Lord. Diba? Ganun lang. Hindi ka naman tinatanggalan ng karapatan ng Lord na huwag mo gawin yung mga gusto mo at ayaw mo. Ang Lord may free will ka, pero dapat isama mo ang Panginoon. Diba? Magpapasyal ka, sama mo Lord. Isama mo si Lord, magpapasyal ka, diba? Isama natin lagi ang Panginoon. Kung gusto natin mag-apoy ang pananampalataya natin sa Panginoon, kailangan natin, patayin natin yung dati nating sarili. Alam nyo na yan, kayo nakakakilala sa mga sarili nyo. Di ba? Lord, kailangan ko palang baguhin na to. Dapat palang alisin ko na to. Amen? Amen. So, isa yon sa mga factors para lalong mag-alab yung pananampalataya natin sa Panginoon. Di ba? So, sabi dito sa pang-apat, kailangan natin ng direction. Direction. Ano ba yung direction? Direction. Look. Ano yung direction? Yung direction, ito, yung mga goals natin. Ito yung nagtatakda ng goals natin para sa Panginoon. Dapat daw para mag-alab ka sa Panginoon, kailangan meron kang direction. Hindi lang kung ano yung gusto mong gawin. Kailangan mo ng goals. Ano ba yung dapat kong i-achieve sa araw na ito? Magkaroon ka ng plans na may gabay ng Panginoon. Amen? Kailangan para mag-alab ang pananampalataya mo, kailangan mo ng direction o goals sa isang buong araw. Alam niyo ba sa isang buong araw, ang hirap magkaroon ng mapayapang araw. Kaya kailangan mo ng goals. Dapat alam mo na kung ano yung, di ba nga, nag-devotion ka, alam mo na kung ano yung mangyayari. I-prepare mo na yung sarili mo. So sabi dito sa Psalms 32:8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Sabi ng Panginoon. Hindi mo alam, tuturuan ka ng Panginoon. Gagabayan ka ng Panginoon. Hindi mo alam, nasa likod mo ang Panginoon. Minsan sa atin, nakakalimutan lang natin humingi o tumawag. Diba? Minsan kapag may problema, ang nagiging solusyon lang natin is lumayo na lang muna sa Panginoon. But the truth, ang tunay na kasagutan sa mga problema natin ay ang Panginoon. Sabi ng Lord, I will instruct you kung ano gagawin mo. Diba minsan may mga panahon na hindi na natin alam ang gagawin natin sa buhay natin. Pero parang ang babaw ng dahilan, pero hindi na natin alam agad kung ano yung gagawin. Sabi ng Panginoon, I will instruct you, anak. Kailangan meron tayong plano sa buhay natin. Si Lord nga may plano sa'yo, tapos ikaw wala kang plano. Anong plano nyo? Sabi ni Lord. Si Lord nga may magandang plano sa'yo, tapos ikaw pahaya-hayahay buhay. Pahaya-hayahay buhay lang tayo.
So, hindi dapat. Dapat sa pananampalataya, ano nga ba yung goals natin dito? Di ba yung makarating tayo sa buhay na walang hanggan? Di ba? Yung mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok. Ano ba yung mga goals natin mga Kristiyano? Ano pa? Di ba? Makasama natin si Lord. May marami tayong goals na dapat natin makamtan. So, yun yung pang-apat na di. So, yung pang-lima, malapit na tayo. Last na to kasi pang-lima na eh. So, dito, dapat daw, para mag-alab ang pananampalataya natin sa Panginoon, kailangan daw natin ng disiplina. Disiplina. Amen? Ang unang apat na mga bagay na ito ay hindi magtatagumpay kung wala ang disiplina. So sabi dito, yung dissatisfaction, devotion, die to self, or direction, hindi daw yung magtatagumpay nang walang disiplina. Lagi, di ba, lagi yung binabalik sa atin ng Panginoon na nasa atin ang kasagutan. Di ba? Kasama ang Panginoon. Kung wala, di daw natin mapapagtagumpayan yung apat kung walang disiplina. Kapag ikaw ay may disiplina, mababantayan mo ang iyong sarili kung lumilihis ka na. Lumilihis ka na ba sa tamang direksyon? Kung nagiging makasarili ka na ba? Kung tuloy-tuloy ang pagde-devotion mo? At kung humihina ang buhay Kristiyano mo? Kung walang disiplina, hindi natin mapapagtagumpayan. Ibig sabihin, nasa iyo pa rin ang susi sa pananampalataya. Amen? Nasa iyo lahat to eh. Hindi mo na lang alam kung paano mo i-apply